Naitala na sa kasaysayan ng Pilipinas ang lindol na yumanig sa gitnang Luzon noong Hulyo 1990. Trahedyang tila bangungot na nagkatotoo. Ilang linggo pa bago ang anibersaryo ng sabing pangyayari, ginulitang muli ni Julius Desamburon ang naturang sakuna. Ito ang mga eksenang naganap noong ika-16 ng Hulyo taong 1990. Sa ganap ng 4:26 ng hapon, hindi inaasahang yayanigin ang ilang lalawigan at syudad dito sa Luzon ng magnitude 7.8 na lindol. Tinatayang higit sa 1,600 ang casualties, karamihan mula sa summer capital Baguio City. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa 28 gusali ang gumuho na siyang dahilan bakit natrap ang ilan nating mga kababayan. Kabilang din sa mga apektado ang Cabanatuan City sa Nueva Ecija, Dagupan sa Pangasinan at 5 bayan mula sa La Union. Taon-taon kapag inaalala ang anibersaryo ng July 16 Luzon Quake, sinasabayan nito ng simultaneous earthquake drills sa mga paaralan at ilang tanggapan sa buong bansa. Nitong Marso, sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit sa 50,000 ang nakiisa, malaking bilang mula sa Visayas Region na nilindol ng magnitude 7.0 nakaraang taon. Dahil nagbukas na ang klase ay magkaroon uli ng mga earthquake drill sa lahat ng eskwelahan. Ito po ay simpleng panawagan lang pero very practical kasi mas maraming handa, mas kukonti ang ating pagre-respondihan kung sakaling dumating man yung tunay na mga paglindol. Ang lindol hindi nakakamatay kung yumanig lang. Ang nakakamatay ay pagbagsak ng mga bahay at gusali. Panawagan pa ng opisyal, kahit nasa tahanan, dapat alam ng ating mga kababayan ang dapat gawin bago at hanggang matapos ang isang lindol. Tandaan ding dapat iwasang matakot o magpanik. Kalahati ng ating oras ay mostly sa bahay. Ang aking panukala para sa DepEd at sa ating mga kababayan, dahil marami namang assignment na binibigay sa mga bata, why not for one time mag-prepare sila ng earthquake evacuation plan sa kanilang pamilya, sa kanilang mga bahay, na tulong-tulong nilang gagawin with their parents and siblings, brothers and sisters. 3 paraan lang ang dapat tandaan: duck, cover, and hold. Dahil importante ang inyong kaligtasan, lalo ngayong pabago-bago ang panahon. Preparedness ay dapat involve ang lahat. Kami naman mag-a-assist sa mga gagawa, but we will have our own activity. Kami mismo sa aming opisina ay nag-earthquake drill din at nagsasimulate kami na mag-operate ang aming opisina kahit sa labas ng building. So, sana po lahat ng ahensya ay nagkakaroon din ng ganong simulation. Magsilbi sana itong paalala at hindi panakot sa bawat isa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Desamburon.